Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po kaming nagpapasalamat sa inyong pong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pagsama sa amin sa gabi-gabing pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, gusto ko pong anyayahan kayo na sulyapin at tingnan later on ang Tanging Pag-asa Season 1, Episode 12, kung saan fully ay tinalakay ko po ang biblical na dahilan kung bakit ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay hindi pa rin kumakain ng mga karumal-dumal na pagkain, mga hayop o di kaya naman ay mga nasa tubig. Sapagkat ang trajectory ko po ngayong gabi, kagaya ng dalawang nakalipas na gabi may kinalaman sa kautusan at sa Sabat, ay hindi na baybayin sa inyo ang mga talata ng pagbabawal at pag-uutos tungkol sa mga pagkain, kundi ang nais ko po ay ibahagi sa inyo ano ba ang dahilan. Bakit ba pinagbabawal ng Panginoon ang lahat ng mga ito? Ito po ang vista, ito po ang direksyon at trajectory na ating pag-aaralan. Sa oras na ito, may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa inumin. At ano ang kadahilanan ng ating Panginoong Diyos? Bakit may mga ganitong pagbabawal? Kung paanong binaybay po natin, kung ano ang kadahilanan, bakit Sabbath? Kung ano ang kadahilanan, bakit may 10 utos? Ngayon naman ay gusto nating malaman ang essence, ang kadahilanan. Bakit ba may pinagbabawal pa, Panginoong Diyos? Hindi ba pwedeng kainin na lang natin lahat yan? Natural naman yan eh. Malilinis din naman yan. O di ka naman, pwede namang lutuin yan, pakuluan yan, ma-disinfect naman yan. Pakinggan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan kung bakit sadyang may pagbabawal ang Panginoon may kinalaman sa mga kinakain natin at mga bagay na hindi natin dapat kainin. Ang unang kadahilanan ay ang mabuting kalusugan. Pakinggan niyo po ang 3 Juan at ang talata po ay 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ito po ang isa sa pangunahing layunin ng ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng mga bagay na dapat nating kainin at hindi dapat kainin. Ito po ay para guminhawa tayo, bumuti ang ating kalusugan. Ang tunay po niyan, sa aklat po ng Heneses, Kapitulo 1, ang talata po ay 29. Matapos po ang paglalang, ay inihabili ng ating Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva kung ano ang marapat nilang kainin. Pakinggan niyo po ang sabi sa Heneses, Kapitulo 1, ang talata ay 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Alam po natin na ang pinagmumulan ng maayos na kalusugan ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Diyos na dapat nating kakainin. Bunga ng bawat punong kahoy na nagkakabinhi sa atin ay magiging pagkain. Ito ang unang dahilan kung bakit mayroong pagkakakilanlan, may kinalaman sa kinakain at hindi pinapakain sapagkat nagdudulot ito ng lubos na kalusugan sa ating mga katawan. So number 1, health reason. Health reason. Bakit gusto ng Diyos nakakainin natin yung mga pinapakain niya lang sa atin? Health reason. Sabi sa Exodo 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, ay hindi ako maglalagay ng mga karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ang bili ng ating Panginoong Diyos ay susundin natin ang kanyang mga ibinilin, may kinalaman sa mga kakainin at hindi kakainin, sapagkat ito ay maghahatid sa atin sa mas mabuting kalusugan.
malalayo tayo sa mga malalalang mga karamdaman. Alam naman natin, mga minamahal, na kapagka hindi healthy ang ating mga kinain, magiging unhealthy din ang ating mga katawan. At batid po natin na kapagka yung ating kinakain ay mga healthy, kagaya ng mga gulay, mga prutas, ito ay mabuti sa ating katawan. Kaya wala naman po kayong nakita na dumalaw sa ospital. Ang dala-dala niya ay mga pamputok-batok, yung mga bulalo at mare, dinalaw kita sa ospital, pagaling ka ha. Nga pala, meron kaming bulalo galing diyan sa Tagaytay, napadaan kami. Ito ang aming pasalubong. Kapag ho ganun lalo hong magkakasakit. Ang dinadala ho natin, lalo na sa mga may sakit. At doon sa aayaw nating magkasakit, kagaya ng ating mga matatandang mga lolo at mga lola, mga magulang o mga kabataan, ang dinadala ho natin ay mga gulay at saka mga prutas. Isa pa po, alam ng Panginoon kung ano ang makapagbibigay sa atin ng optimal health dahil siya naman ang lumalang ng ating mga katawan. Alam niya kung ano ang pinakamabuting ilagay sa ating mga katawan na magdudulot sa atin ng kalusugan dahil siya ang may gawa Halimbawa, yung isang gumawa ng tinatawag nating sasakyan, sila ang nagsasabi kung ano ang ilalagay mo doon. Yan ba ay electric? Yan ba ay hybrid? Yan ba ay diesel? Yan ba ay petrolyo? O yan ba ay yung tinatawag nating unleaded? Gasolina ba yan? Ganyan. Kapag ka ipinilit mo, kapag ka iyong ipinilit na kahit ano ilalagay mo dyan, natural magkakaproblema. Ganon din sa mga appliances. Ang manufacturer niyan ang nagdi-determine kung saan mo sila isasaksak. Yan ba ay 110, yan ba ay 220, o kailangan mo ba ng adapter upang siya ay hindi pumutok at sumabog. Napakarami pong mga karamdaman ang maiiwasan sana kung ating sinunod ang panukala at layunin ng ating Panginoong Diyos na may lalang ng ating mga katawan. Siya na ang sundin natin. Huwag na yung ating mga dila. Sapagkat, ang sabi po sa banal na kasulatan, yung iba talaga ang ginagawa nilang Diyos ay yung kanilang tiyan. Hindi mapigil-pigil ang panggigigil. Alam na nilang makakasama sa kanilang high blood pressure, sa kanilang cholesterol. Alam na nilang makakasama sa kanilang diabetes. Alam na nilang makakasama sa kanilang mga joints, sa kanilang mga rayuma. Sisige pa. Mabuti po na sundin natin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos para sa ating kalusugan. Alam niyo po ba, merong tinatawag ngayon na blue zones. Yung blue zones ay mga lugar kung saan nabubuhay ang karamihan ng populasyon nito ng mahigit 100 taon. Diba? Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na talagang kahit na 90 years nakakalakad pa kayo, 95 years nakakapag-garden pa kayo, hindi kayo bedridden, hindi na kayong naghihingalo, at pagkatapos ay pinapalitan lang kayo ng diaper o di kaya naman hindi na kayo makahinga, hindi na kayo makagalaw. Alam niyo po, itong mga lugar na ito na tinatawag na blue zone, kagaya ng Loma Linda, Nicoya sa Costa Rica, Sardinia sa Italy, Icaria sa Greece, Okinawa sa Japan, at ang pinaka-latest po this year, ang Singapore. Ang Singapore ay pinakabagong blue zone kung saan mahaba ang buhay ng mga tao. Ipipresent ko lamang po sa inyo. For instance, ano ba yung mga kinakain nila? Bakit mahaba ang buhay nila sa ganitong mga lugar? For instance po, sa Sardinia, Italy, ang kinakain po nila ay 47% whole grains, 26% dairy, 12% vegetables, 5% lang yung meat, fish at saka poultry, 4% yung legumes, added sugar, ilang porsyento lang, and added fats is 2% lang ho. Pagdating naman ho sa Okinawa, Japan, isa pa rin hong blue zone kung saan nasa centenarians ang halos lahat ng mga tao doon. Nabubuhay up to 100 na healthy gumagalaw, nagagarden, nakakalakad ho sila ng mga centenarian. 67% ho ng pagkain nila doon, araw-araw ay sweet potatoes. Kamote. Yun ang 12% nila rice. Kung 100% ho yung kinakain nila everyday, 66% kamote. 12% rice. 9% vegetables. 6% legumes. 3% other grains. At mababang porsyento lamang po, about 2% yung fish, meat, at saka poultry supplies. 2% lang.
Ganun lang ho sa kanilang plato, yung distribution ng kanilang pagkain. Ang Loma Linda, California, kung saan ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ang majority ng populasyon, kung saan masusumpungan din po ang Loma Linda Hospital na pinapatakbo at pinangungunahan ng inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay kinilala din po ng National Geographic, ng mga nag-aaral, ng mga scholars na isang blue zone, at isang lugar na centenarian ang karamihan ng mga buhay ng mga tao, nabubuhay sila doon. Alam niyo po doon walang fast food. 33% ng kanilang kinakain, gulay. 27% ng kanilang kinakain, prutas. 12% legumes at saka soy o mga soy product, gaya ng soya milk. 10% dairy. 7% whole grains. And 4% lamang po ang meat and poultry. Ibig sabihin kung isang plato po yan na 100% pa kinakain nila, yung meat is about 4% lang. May maliit na bahagi, and 2% yung nuts and seeds, and 1% yung added sugar, 1% din po yung fish, 1% din po yung eggs. Ano po ang ibig sabihin? Tama ang Panginoon. Ang mga lugar sa buong mundo without any dispute. At hindi din po kami ang gumawa ng pag-aaral na ito. Ito po ay popular ngayon sa buong mundo na mga blue zone. Iilan lamang po itong lugar na ito. Ang kanila pong pagkain, karamihan ay prutas at gulay. Sa Deuteronomio 5, ang talata po ay 29. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin, at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Sa ikabubuti po ng ating kalusugan, na sundin po natin ang ipinag-utos ng Panginoong Diyos kasi alam naman niya kung ano ang makakabuti sa atin. Tayo ho, tingin natin, akala natin makakabuti sa atin. Pero wag na ho tayo mag-eksperimento at maniwala doon sa scam-scam ng ibang mga tao. Mas maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist, napatunayan na talagang mabuti at accurate ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, may kinalaman sa ating mga kalusugan kung ano lamang ang ating mga kakanin. Kaya may mga bagay po talagang hindi namin kinakain sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito para sa aming kalusugan, para sa ating kalusugan. Pangalawa po, bukod sa kalusugan, ay para din po sa kaluwalhatian o sa glory ng ating Panginoong Diyos kung bakit meron siyang mga bagay na hindi pinapakain. Pakinggan niyo po ang sabi ng 3:16 ng unang Korinto. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yan po ay nasa 3:17 din. Hindi baga ninyo nalalaman kung gabiin nagsinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ito po palang ating mga katawan ay templo o tirahan ng ating Panginoong Diyos. At dahil po ito ay tirahan o templo ng ating Panginoong Diyos, ito po ay ating iniingatan sapagkat dito po nananahan ang ating Panginoong Diyos sangayon sa banal na kasulatan. Sa 6:19 pa rin po ng unang Korinto, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa pamamagitan po ng ating katawan na templo ng Espiritu Santo, ay naluluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating mga katawan ay hindi natin sariling pag-aari sapagkat naalala niyo po yung mga unang paksa na ating tinalakay, tayo'y tinubos na. Tayo'y pag-aari na ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung ating katawan ngayon ay ipinapasakop natin sa Kanya at kinikilala natin ang presensya ng Holy Spirit sa ating katawan at ating iniiwasang ilagay dito ang mga bagay na kontra sa kalooban ng Holy Spirit, kontra sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 7, sa mga huling araw ay may panawagan na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang sigaw ng isang anghel. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian
sa Kanya. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pananalangin, ng ating pagkanta, ng pagsamba, kundi sa pamamagitan din po ng ating pagkain at ng ating pag-inom. Ito po ang sabi ng Diyos 31 ng unang Korinto. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang atin pong pagkain at pag-inom ay naghahatid upang ang ating Panginoong Diyos ay maluwalhati. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian o ng glory. Sa kabilang banda, ang ating mga kinakain ay makapagdudulot din upang ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin mabigyan ng kaluwalhatian kapag ang mga kinakain natin ay makakasira sa templo ng banal na Espiritu at mga kinakain natin na hindi kasang-ayon ng kanyang banal na kalooban. Bukod po sa ang pagkain pala, kaya sinabi ng Panginoon na may mga hindi dapat kainin at may mga dapat kainin bukod sa para sa kanyang kaluwalhatian, bukod sa ating kalusugan, ito din po pala ay nagtuturo sa atin ng kalinisan. Pakinggan niyo po ang sabi sa Genesis 7 verse 2. Naalala niyo po nang si Nunong Noah ay papasakay dun sa kanyang arka. Ipina-identify sa kanya ng Panginoong Diyos ang mga hayop na sasakay doon sa arka. Ito po ang nababasa natin sa 7:2. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Inulit po ito sa 7:8 ng aklat ng Heneses. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ay pipili nga po siya. Sang-ayon doon sa instruction kung ilan sa Genesis chapter 7 verse 2. Sa madalit sabi, maliwanag na ipinakilala na ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa lamang ng kanyang pagpapanauli, pagpapanumbalik ng sanglibutan sa pamamagitan ng baha na mayroong mga hayop na malinis at may mga hayop na hindi malinis. Ngayon, wag ho kayong magugulat sapagkat ang malinis at hindi malinis, ang Diyos ang nagsasabi. Hindi po tunay yung sinasabi, malinis naman sa akin yan eh. Pinakuluan ko naman yan. Sanitize na yan, malinis. Hindi ho ganon. Ang relihiyon ho at pananampalataya, kung. Ito lang naman ho kung lang. Kung ang pananampalataya at relihiyon at samahan at sekta na di umano ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ang layunin niya talaga ay sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang mga bagay na kanyang pinaniniwala at sinusunod, ayon sa sabi ng Panginoong Diyos, hindi ayon sa sabi niya. Ang Diyos ang nagsasabi alin ang malinis, alin ang marumi. Hindi po tayo. Sasabihin ng iba, ay nililis ko naman yan. Hinugasan ko yan. Sinabon ko pa yan. Pinakuluan ko yan. Kahit ano pong gawin natin sa isang bagay na sinabi ng Diyos na hindi malinis, hindi po iyon malinis dahil ang Diyos ang nag-a-assign. Ang Diyos ang nagsasabi kung malinis o hindi malinis. Dahil gusto ng Diyos ang kakainin natin, malinis. Kayo ho ba, may anak kayo, may asawa kayo, may pamilya kayo. Kayo ho ang nagluto. Kayo ho ang nag-prepare. Ipapakain nyo sa inyong pamilya. Gusto nyo ho ba? Alam na alam ninyo, ang ipapakain nyo sa inyong pamilya, hindi malinis. Gusto nyo ho ba? Gusto nyo? Di ba hindi nyo gusto? Ang Panginoong Diyos, kaya pala niya sabi, anak, hindi ito pwedeng kainin, wag mo kakainin to. Bakit po, Lord? Sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito malinis, marumi ito. Pakinggan niyo po, Deuteronomio 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ang panawagan po ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong kakain ng anumang bagay na marumi ay dahil tayo ay kanyang banal na bayan. Tayo ay kabilang sa kanya. At dahil tayo ay kabilang sa kanya na banal na bayan, sumusunod sa kanya bilang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Mahal tayo ng Diyos.
Mabuti ang ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pinapakain ng mga bagay na marurumi. Tama ang Diyos, magaling ang Diyos, matuwid ang Diyos, mabuti ang Diyos para sa atin. Ay alam nga naman, kagaya ng ibang nagtuturo na marumi naman, papakain pa sa atin. Yun ho ay hindi kabutihan. Sa Deuteronomio 14:6, in-identify ng Panginoon kung ano yung mga hayop na marumi at malinis. Sabi niya, bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. So, yung hayop na may hati ang paa, biyak yung paa niya, ngumunguya, pwedeng kainin. Ito daw ay malinis, kagaya po ng kalabaw, kagaya po ng baka, kagaya po ng tupa, kagaya po ng usa, kagaya po ng kambing. Yan po ay malilinis. At kung mapapansin nyo, kagaya ng una kong pagtalakay sa season 1, ang kinakain ng mga hayop na ito na itinuring ng ating Panginoong Diyos na malilinis ay pawang mga damo. Alin naman ang madumi? 14:6. Gayunman ang mga ito hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa. Ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ang mga ito ay marurumi sa inyo. Nakita niyo po ba yung kadahilanan kung bakit hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos ang mga hayop nito? Sapagkat ang mga ito, sabi niya, ay marurumi. Kaya pala nagbabawal ang Panginoon na huwag nating kakainin sapagkat yun ay marumi. Hindi po iyon malilinis. Sa 14:8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakainin. Napakaliwanag ko. Alam niyo po ang kagandahan sa utos ng ating Panginoong Diyos lagi? Maliwanag. Klaro ba? Hindi ka manghuhula. Basta utos. Kagaya ng iba, sasabi lang, pinalitan na yung utos. Hindi naman klaro. Kinuha-kuha lang nila, invento nila na ganyan. Hindi klaro. Ito klarong-klaro. Nakalagay nga yung baboy Baboy, klaro na yan. Huwag daw kakainin kasi marumi. Ano pa bang natin dyan? Ilalaban natin dyan. Makikipag-argumento pa tayo sa Diyos. Nilagay na nga yan. Yan daw ay marumi. Hindi yan maghatid sa atin sa kalinisan. 14:9. Pagdating naman po sa mga nasa tubig, ang mga ito inyo makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may kaliskis at mga palikpik, inyong makakain. Tinalakay ko po again sa season 1 ang mga detalye kung bakit yung mga palikpik at may mga kaliskis lamang sa tubig ang makakain. Maliwanag po, titingnan nyo na lamang pag pumunta kayo sa talipapa o sa palengke. Pag kayong nasa seafood section kayo sa merkado o di kaya naman ay sa supermarket, tingin nyo may palikpik, check. May kaliskis, check. Malinis yan. Sabi ng ating Panginoong Diyos. Pero yung walang palikpik, walang kaliskis, wag niyong kakanin. Bakit nga ulit? Bakit binabawal ng Diyos yan? Marumi nga ito sa inyo. Yun po ang sabi ng 14:10 ng aklat po ng Deuteronomio. Ito po mga minamahal, kaya binabawal ng Panginoon ay marumi sa atin. Tayo naman po na mga nagmamahal din sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, sa ating sarili din. Pagka nakita mo na marumi, hindi mo kakainin, di ba? Nauna na ang ating Panginoong Diyos sa atin. In-identify niya, sinabi kung ano mga bagay na malinis at marumi. Sabi ni Haring David sa awit 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kalwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakan ng matuwid. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, hindi ipagkakait ng ating Panginoong Diyos kung ito'y mabuting bagay para sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit ba nilalang yung baboy-baboy na yan? Nilalang mo pa yung yung mga shellfish na yan, yung mga crab na yan, yung mga talangka, yung mga pusit, ganyan, kasasarapan naman, ba't mo pa nilalang? Alam mo po ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa talatang binasa natin, hindi magkakait ang ating Panginoong Diyos ng anumang bagay na mabuti. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos, hindi yan mabuti para sa ating katawan, para sa ating kalusugan. Sabi niyo, siguro sa Old Testament lang yan, yung pagkakaiba ng marumi at saka ng malinis. Hindi po, pakinggan niyo po ang 2 Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa, mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya po, ang sabi ng mga talatang ito ay lumayo tayo doon sa mga bagay na
mga bagay na marurumi, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon na banal. Yung Panginoon natin ay pinapalayo tayo sa mga bagay na marumi at karumal-dumal, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon na malinis. Alam niyo po, dahil sa pagpipilit ng maraming mga taong kumain ng mga maruruming mga hayop, alam niyo saan galing yung bird flu noong 1918? 50 million ho ang namatay. Yung bird flu sa maruming mga hayop. Yung swine flu, hanggang ngayon meron pang swine flu. Meron ho, galing din ho sa maruming hayop. Yung H1N1, galing din ho yan sa baboy. Yun yung foot and mouth disease sa maruruming mga hayop, yung bubonic plague. Bubonic plague po ay galing naman sa mga unggoy eh. Dahil po kinakain din ng mga tao. Yung Ebola, galing din sa mga primates. Yung HIV, galing din sa primates. Yung SARS 2003 ay marahil daw po ay galing sa isang animal market, galing doon sa Middle East. Ganon din yung MERS-CoV. At alam po natin na ang COVID-19, sangayon sa inisyal at tinatanggap na pag-aaral ng mga eksperto kung saan mahigit 14 milyon ang namatay ay dahil di umano sa pagkain nila ng bats doon sa Wuhan market. Ito pong kalinisan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos ay para po sa ating kabutihan. Batid ng Panginoon kung ano ang makakasama sa ating pagkatao, sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Dahil po diyan, hindi lamang basta tungkol sa kalinisan o tungkol sa kalusugan o kabutihan, kundi alam niyo po ba yung pagbabawal ng Panginoon ay may kinalaman din sa kabanalan? Pakinggan niyo po ang sabi ng Leviticus 11:44. Sa Leviticus Kapitulo 11 po ay inisa-isa ng ating Panginoong Diyos ang mga pagkain na hindi dapat kainin simula sa talatang 3 patuloy sa buong kapitulo. At iniisip lagi ng mga pastor, mga tagapagturo ng ibang relihiyon na ito kagaya ng buong Leviticus, ito ceremonial, therefore wala na. Ito ay mga batas lang ng seremonya lang ito sa kalinisan ng kanilang kapanahunan. Hindi ito batas na nananatili na moral o kabanalan, kaya ito ay wala na. Hindi na natin dapat paniwalaan. Bago ko kayo maniwala sa kanila, hayaan niyo basahin ko sa inyo yung nakalagay talaga para hindi kayo ma-scam. Leviticus 11:44. Sapagkat ako ang Panginoon yung Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 45. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Isa pa ho, verse 47, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Maliwanag po sa konklusyon ng pagbabawal ng Panginoon, paglilinaw ng Panginoon kung anong marumi, kung ano ang malinis, kung ano ang karumal-dumal at kung ano ang makakain, kung ano yung kalooban niya para sa ating lifestyle tungkol sa ating pagkain. Ito po ay ini-anchor niya, iniangkla niya, nakakabit siya, nakapremise siya. Ang dahilan ho ay hindi lamang para wag nating kainin yung baboy, hindi lamang para wag sila maubos, hindi lamang para sa ganon. Kundi ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y banal, magpakabanal kayo. Ito, hindi lumilipas ito. Yung holiness ng pagpapakabanal ay hindi ito isang bagay na pangsumandali lamang o sa isang panahon lamang, sapagkat ang Panginoon, ang kanyang kabanalan ay hindi nababago. Hindi po ito batas na seremonyal, kundi ito ay batas ng pagpapakabanal. Sa unang Pedro 1:15, nabasa nga po natin, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya po pala, may mga bagay na hindi natin kinakain o dapat kainin, ay hindi lamang dahil bawal-bawal yan o talagang mayroon lamang yung Diyos na ayaw ipakain sa atin. Hindi po. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay magpakabanal at lumayo tayo sa mga bagay na makakasira sa kanyang templo, na mga bagay na mga marurumi. Pero magkagayon pa man po, talagang meron mga nagtitigas-tigasan ng kanilang mga ulo, mga nanlalaban. Ang totoo po niyan, sila po ay nagtuturo ng ganito, Ezekiel 22:26.
Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pangdadaha sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila ay hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o pinapagmuni-muni man nila ang mga tao sa marumi at malinis. Ano daw po ang ginagawa ng ibang mga tagapagturo? Hindi daw ho sila naglalagay ng pagkakaiba sa banal at saka sa karaniwan. O pinapagmumuni-muni, pinag-iisip ang mga tao tungkol sa marumi at malinis. Ang itinuturo ho nila, lahat yan malinis na, lahat yan po pwedeng kainin. Eh yun ho, ang sabi ng Panginoong Diyos, at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Alam ko ho, meron nung mga taong magpuprotesta at magsasabi, pagkain lang naman yan, Kuya Igan. Pastor, hindi naman yan siguro big deal, big deal. Eh, pasintabi ho sa inyo at pasensya na po kayo. Sapagkat ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva, ay pinalayas po sa hardin ng Eden dahil yung hindi pinapakain sa kanila, kinain pa nila. Nawala ho sila sa paraiso at marami ho ang mawawalan ng paraiso dahilan sa katigasan ng ulo na hindi na pinapakain ng Diyos, kinain pa rin natin. Mas mabuti po na yung sinabi ng Diyos na wag nating kainin, sapagkat ito ay panawagan ng Diyos, alam ng Diyos para sa ating kalusugan, para sa ating kalinisan, para sa ating kabanalan, para sa ikabubuti natin, para sa ating kabutihan. Kaya ho, hindi ho ito basta-basta. Hindi ho ito sasabihin na ano lang yan, simple things lang yan, ganyan. Kainin mo gusto mo, hindi ho ganon. Sapagkat doon nga po nalaglag si Adan at Eva na ang prinsipyo nila ay gusto kong kainin paki mo. Ay hindi ho ganon. Ang nangyari ho, sila ho ay napariwara. Mga minamahal, alam ng kaaway ng ating kaluluwa na maraming mga tao, kagaya ni Adan at Eva, na matutukso may kinalaman sa pagkain. Naalaala niyo po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Sa aklat ng Mateo Kapitulo 4, nang tuksuin siya ng dyablo, ay ang unang ipinangtukso sa kanya ay tungkol sa pagkain. Ang sabi ng dyablo sa kanya sa Mateo 4 ay ganito, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya nga, gawin mo ngang tinapay itong mga bato. Tungkol pa rin ho sa pagkain. Doon tinutukso ni Satanas ang maraming mga tao ngayon. Lantakan mo, laklakin mo, pangusin mo, walang masama dyan, basta't kaya ng tiyan mo, okay lang yan, buhay mo naman yan, isang beses lang tayo mabubuhay. Wag pong ganun. Sa atin po, na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ni Jesus Christ, sa atin po na mga alagad ng buhay na Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay, kinikilala natin na mayroong biblical diet. Ang biblical diet, ideally, vegetarian. Ideal po yan. Na tayo dapat, prutas, gulay, at ang kinakain natin ay mga produce ng ating mga itinanim. Pero meron din pong acceptable. Para po sa mga kapatid, huwag din nang pahirapin ang buhay ng ibang mga tao. Ideal nga po yung vegetarian, pero Diyos na din naman po ang nagsabi na may acceptable na mga clean meat at mga clean fish. Tinatanggap po ng Diyos yan. At yung pangatlo, forbidden, unclean meat. Sabi ng ating Panginoong Diyos, merong pwedeng kainin, merong hindi naman po pwedeng kainin. At ito po kapag ating sinunod ay para sa ating kalusugan, para sa ating kalinisan, para sa ating kabutihan, at para sa ating kabanalan, para sa ating patuloy na kabanal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya pala binabawal, hindi lamang kung ano ang hindi papasok sa aking bibig, kundi yung aking relasyon sa Kanya, na dahil sinabi niya, kinikilala kong mas nalalaman niya ang mga bagay na mabuti. Kaya binabawal ng ating Panginoong Diyos dahil mahal ka niya, dahil ayaw kaniyang magkasakit, dahil gusto ng Diyos na bumuti ka, dahil nais ng Diyos na manatili kang malinis, dahil ikaw ang templo ng banal na Espiritu, dahil tayo'y binili sa halaga. At balang araw, pagdating doon sa mga pampangin ng langit na bayan, tayo'y nakahanda na sapagkat tayo ay naging masunurin sa iniutos ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi dapat kainin
kagaya ni Adan at Eva sa pamamagitan ng pagtubo sa atin ng Panginoon at pagkatapos ay pagsunod natin muli sa kanyang mga turo ng kabanalan, muli tayong makakapasok sa paraisong nawala sapagkat nagbalik tayo sa ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya pala,